Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 2, ang pangangailangan ng makasalanan kay Kristo. Ang tao ay orihinal na pinagkalooban ng marangal na kapangyarihan at isang balanseng pag-iisip. Siya ay perpekto sa kanyang pagkatao, at kasuwato ng Diyos. Ang kanyang mga pag-iisip ay dalisay, ang kanyang mga layunin ay banal. Ngunit sa pamamagitan ng pagsuway, ang kanyang mga kapangyarihan ay nabaluktot, at ang pagkamakasarili ay pumalit sa pag-ibig. Ang kanyang kalikasan ay hamina ng husto sa pamamagitan ng paglabag na imposible para sa kanya, sa kanyang sariling lakas, na labanan ang kapangyarihan ng kasamaan. Siya ay ginawang bihag ni Satanas, at mananatili sanang gayon magpakailanman kung hindi ang Diyos ay espesyal na namagitan. Layunin ng manunukso na hadlangan ang banal na plano sa paglikha ng tao, at punuin ang lupa ng kapigatian at kapanglawan. At itinuturo niya ang lahat ng kasamaang ito bilang resulta ng gawain ng Diyos sa paglikha ng tao. Sa kanyang walang kasalanang kalagayan, ang tao ay nagkaroon ng masayang pakikipag-isa sa kanya, na kung saan nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 3. Ngunit pagkatapos ng kanyang kasalanan, hindi na siya nakatagpo ng kagalakan sa kabanalan, at hinanggad niyang magtago mula sa presensya ng Diyos. Ganyan pa rin ang kalagayan ng hindi nababagong puso. Ito ay hindi naaayon sa Diyos, at hindi nakasusumpong ng kagalakan sa pakikipag-isa sa Kanya. Ang makasalanan ay hindi maaaring maging masaya sa presensya ng Diyos, siya ay uurong mula sa pagsasama ng mga banal na nilalang. Kung pahihintulutan siyang pumasok sa langit, wala itong kagalakan para sa Kanya. Ang diwa ng di makasariling pag-ibig na naghahari doon, bawat pusong tumutugon sa puso ng walang hanggang pag-ibig, ay hindi makakaantig sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga iniisip, ang kanyang mga interes, ang kanyang mga motibo, ay magiging kakaiba sa mga nagpapakilos sa mga walang kasalanan na naninirahan doon. Siya ay magiging isang discordant note sa himig ng langit. Ang langit ay magiging isang lugar ng pagpapahirap para sa kanya, nais niyang maitago mula sa kanya na siyang liwanag nito, at ang sentro ng kagalakan nito. Hindi arbitraryong utos ng Diyos ang nagbubukod sa mas-asama sa langit, sila ay isinara sa pamamagitan ng kanilang sariling hindi karapat-dapat para sa pagsasama nito. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay magiging isang apoy na tumutupok sa kanila. Malugod nilang tinatanggap ang pagkawasak, upang sila ay maitago sa mukha niya na namatay upang tabyusin sila. Imposible para sa atin, sa ating sarili, na makatakas mula sa hukay ng kasalanan kung saan tayo nalubog. Ang ating mga puso ay masama, at hindi natin ito mababago. Sino ang makapaglalabas ng malinis na bagay mula sa marumi? Hindi isa. Ang kaisipang laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapailalim sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Job Kapitulo 14 Versikulo 4, Roma Kapitulo 8 Versikulo 7. Edukasyon, kultura, paggamit ng kalooban, pagsisikap ng tao, lahat ay may kanya-kanyang saklaw, ngunit dito sila ay walang kapangyarihan. Maaari silang gumawa ng panlabas na kawastuhan ng pag-uugali, ngunit hindi nila mababago ang puso, hindi nila malilinas ang mga bukal ng buhay. Kailangang mayroong kapangyarihang gumagawa mula sa loob, isang bagong buhay mula sa itaas, bago ang mga tao ay mabago mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. Ang kapangyarihang iyon ay si Kristo. Ang kanyang biyaya lamang ang makakapagpasigla sa walang buhay na mga kakayahan ng kaluluwa, at maakit ito sa Diyos, sa kabanalan. Sinabi ng tagapagligtas, maliban na ang tao ay ipanganak mula sa itaas, maliban kung siya ay tatanggap ng bagong puso, mga bagong hangarin, layunin, at motibo, na humahantong sa isang bagong buhay, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Juan Kapitulo 3 Versikulo 3, Margin. Ang ideya na ito ay kinakailangan lamang upang paunlarin ang kabutihan na umiiral sa tao sa likas na katangian, ay isang nakamamatay na panlilinlang. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, ni hindi niya nakikilala ang mga yaon, sapagkat ang mga ito ay nakikilala sa Espiritu. Huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo, kailangan mong ipanganak na muli. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 14, Juan Kapitulo 3 Versikulo 7. Tungkol kay Kristo ay nasusulat, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, ang tanging,
pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, na kung saan tayo ay maligtas. Juan Kapitulo 1 versikulo 4, Gawa Kapitulo 4 versikulo 12. Hindi sapat na malasahan ang mapagmahal na kagandahang loob ng Diyos, upang makita ang kagandahang loob, ang pagiging makaama, ng kanyang pagkatao. Hindi sapat na mabatid ang karunungan at katarungan ng kanyang batas, upang makita na ito ay nakasalig sa walang hanggang simulain ng pag-ibig. Nakita ng apostol na si Pablo ang lahat ng ito nang ibulalas niya, sumasang-ayon ako sa batas na ito ay mabuti. Ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ngunit idinagdag niya, sa pait ng kanyang dalamhati at kawalan ng pag-asa, ako ay makalaman, ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Roma Kapitulo 7 versikulo 16, 12, 14. Hinanggad niya ang kadalisayan, ang katwiran, kung saan sa kanyang sarili ay wala siyang kapangyarihang matamo, at sumigaw, o aba na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito ng kamatayan? Roma Kapitulo 7 versikulo 24, margin. Ganyan ang sigaw na lumabas mula sa nabibigatang puso sa lahat ng lupain at sa lahat ng edad. Sa lahat, iisa lamang ang sagot, masdan ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Marami ang mga figure kung saan hinanggad ng Espiritu ng Diyos na ilarawan ang katotohanan ito, at gawing malinaw sa mga kaluluwa na naghahangad na makalaya mula sa bigat ng pagkakasala. Nang, pagkatapos ng kanyang kasalanan sa panlilinlang kay Esau, si Jacob ay tumakas mula sa tahanan ng kanyang ama, siya ay nabigatan ng pakiramdam ng pagkakasala. Siya ay nag-iisa at itinaboy, nahiwalay sa lahat na nagpamahal sa buhay, ang nag-iisip na higit sa lahat ay damaykit sa kanyang kaluluwa, ay ang takot na ang kanyang kasalanan ay humiwalay sa kanya sa Diyos, na siya ay pinabayaan ng langit. Sa kalungkutan ay humiga siya upang magpahinga sa hubad na lupa, sa paligid niya lamang ang malungkot na burol, at sa itaas, ang langit ay maliwanag na may mga bituin. Habang siya ay natutulog, isang kakaibang liwanag ang nabasag sa kanyang paningin, at narito, mula sa kapatagan kung saan siya nakahiga, ang malalawak na makulimlim na hagdanan ay tila umaakay pataas sa mismong mga pintuan ng langit, at sa mga iyon ay nagdaraan ang mga anghel ng Diyos pataas at pababa, habang mula sa kaluwalhatian sa itaas, ang banal na tinig ay narinig sa isang mensahe ng kaliwan at pag-asa. Sa gayon ay ipinaalam kay Jacob ang nakatugon sa pangangailangan at pananabik ng kanyang kaluluwa, isang tagapagligtas. Sa kagalakan at pasasalamat ay nakita niyang inihayag ang isang paraan kung saan siya, isang makasalanan, ay maibabalik sa pakikipag-isa sa Diyos. Ang mystic hagdan ng kanyang panaginip ay kumakatawan kay Jesus, ang tanging daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito ang kaparehong figure na tinutukoy ni Kristo sa kanyang pakikipag-usap kay Nathanael, nang sabihin niya, makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa anak ng tao. Juan Kapitulo 1 versikulo 51. Sa apostasya, inihiwalay ng tao ang kanyang sarili sa Diyos, ang lupa ay nahiwalay sa langit. Sa kabila ng gulf na nasa pagitan, maaaring walang komunyon. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang lupa ay muling iniuugnay sa langit. Sa kanyang sariling mga merito, tinuli ni Kristo ang agwat na ginawa ng kasalanan, upang ang mga anghel na naglilingkod ay maaaring magkaroon ng pakikipag-isa sa tao. Iniuugnay ni Kristo ang nahulog na tao sa kanyang kahinaan at kawalan ng kakayahan sa pinagmumulan ng walang katapusang kapangyarihan. Ngunit walang kabuluhan ang mga pangarap ng tao sa pag-unlad, walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap para sa pag-angat ng sangkatauhan, kung pabayaan nila ang nag-iisang pinagmumulan ng pag-asa at tulong para sa nahulog na lahi. Bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob, Santiago Kapitulo 1 versikulo 17, ay mula sa Diyos. Walang tunay na kahusayan ng pagkatao maliban sa Kanya, at ang tanging daan patungo sa Diyos ay si Kristo. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, sinoman ay hindi makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Ang puso ng Diyos ay nananabik sa kanyang mga anak sa lupa na may pagmamahal na mas malakas kaysa kamatayan. Sa pagsuko ng kanyang anak, ibinuhos niya sa ating lahat ang langit sa isang regalo. Ang buhay at kamatayan at pamamagitan ng tagapagligtas, ang ministeryo ng mga anghel,
Ang pagsusumamo ng Espiritu, ang Ama na gumagawa sa itaas at sa lahat, ang walang humpay na interes ng mga nilalang sa langit, lahat ay itinalaga para sa pagtubos ng tao. O, pagnilayan natin ang kamangha-manghang sakripisyong ginawa para sa atin. Subukan nating pahalagahan ang pagpapagal at lakas na inilalaan ng langit upang mabawi ang mga nawala, at ibalik sila sa bahay ng Ama. Ang mga moibong mas malakas, at ang mga ahensyang mas makapangyarihan, ay hindi kailanman maisa sa katuparan, ang napakalaking gantimpala para sa paggawa ng tama, ang kasiyahan sa langit, ang lipunan ng mga anghel, ang pakikipag-isa at pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang Anak, ang pagtataas at pagpapalawak ng lahat ng ating kapangyarihan sa mga walang hanggang kapanahunan, hindi ba ito makapangyarihang mga insentibo at panghihikayat na hikayatin upang ibigay ang mapagmahal na paglilingkod ng puso sa ating lumikha at manunubos? At, sa kabilang banda, ang mga paghatol ng Diyos na binibigkas laban sa kasalanan, ang hindi maiiwasang kaparusahan, ang pagkasira ng ating pagkatao, at ang huling pagkawasak, ay iniharap sa salita ng Diyos upang bigyan tayo ng babala laban sa paglilingkod kay Satanas. Hindi ba natin isasaalang-alang ang awa ng Diyos? Ano pa ang magagawa niya? Ilagay natin ang ating sarili sa tamang kaugnayan sa Kanya na nagmahal sa atin ng may kamangha-manghang pagmamahal. Samantalahin natin ang mga paraan na inilaan para sa atin upang tayo ay magbagong anyo sa Kanyang wangis, at maibalik sa pakikasama sa mga anghel na naglilingkod, sa pagkakasundo at pakikipag-isa sa Ama at sa Anak. Dito nagtatapos ang Kabanata 2. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel at page Renilab TV. Maraming salamat po.